Maligayang panunood po ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang crime action film series na may pamagat na The Day of the Jackal. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Isang propesyonal na mamatay-tao na kilala sa codename na The Jackal ang naatasang patayin ang isang maingat na binabantayang IT specialist bago ang itinakdang deadline. Ngunit, mas komplikado ang misyon dahil may mga ahente ng British intelligence na sumusubaybay sa kanya. Nagsisimula ang kwento sa Munich kung saan isang matandang lalaki ang nag-iensayo ng ilang linya sa harap ng salamin. Sa katotohanan, ito ay isang disguised assassin na kinuha ang anyo ng matanda at pinatay siya sa parehong gabi. Pagkatapos, pumunta ang assassin sa trabaho bilang isang janitor sa isang office building. Habang naghahanda para sa kanyang target, nakatagpo niya ang isang sekretarya na siyang niyang unang biktima. Nakarinig ang isang security guard sa ingay at lumapit para mag-imbestiga, kaya napilitan ang assassin na bumaril. Sinundan ni Jackal ang kanyang target, ang batang socialite na si Elias Fest na tumakas pababa ng hagdan. Sa pamamagitan ng kanyang karanasan, kasanayan at napakahusay na layon, napinsala niya ang binti ng target at nahabol ito. Nagpaputok siya ng pangalawang bala, ngunit sinadyang minis malapit sa ulo ng biktima. Pagdating sa balcony, nagbato siya ng smoke grenades, nag-rappel pababa at nagtungo sa gitna ng mga tao upang maitago ang sarili. Pagbalik sa kanyang safe house, tinanggal niya ang disguise at tumingin sa salamin, malalim sa pag-iisip. Kinabukasan, binuo niya ang kanyang sniper rifle sa hotel room. Sa pamamagitan ng scope, maingat niyang ininspeksyon ang paligid, pinag-aaralan ang posisyon ng mga military snipers sa mga bubong at ang seguridad sa pasukan ng ospital. Di nagtagal, dumating ang sasakyan na may sakay na si Manfred Fest, isang potensyal na magiging chancellor upang bisitahin ang kanyang nasugatang anak. Nang bumaba ang politiko, pinindot ni Jackal ang trigger. Ilang segundo lamang, bumagsak ang target. Agad na inimpake ni Jackal ang kanyang rifle, naglagay ng bomba sa ilalim ng kama at umalis bago dumating ang pulisya. Pagpasok niya sa kotse, hinintay niyang makaraan ang police convoy. Pagkatapos ay lumipat ng sasakyan sa underground garage. Nang rumisbak ang SWAT team sa kanyang apartment, sumabog ang bomba, winasak lahat ng ebidensya kasama na ang isang kotse na sadyang niyang iniwan. Dahil sa pangyayaring ito, napansin ang kaso ni MI6 Agent Bianca sa London. Nabigla siya nang malaman na ang putok ay nagmula sa layong higit sa 3,500 metros na lagpas sa opisyal na record. Sa pagsusuri ng video footage, napag-alaman ni Bianca na ang sniper rifle ay espesyal na ginawa ng Irish gunsmiths. Nagpasya siyang isali ang isang informant sa investigasyon. Samantala, nakatanggap ng bagong kontrata si Jackal, $10 million para patayin ang isa pang target, isang billionaire IT entrepreneur na si Uli Charles. Layunin ng proyekto ni Charles na gawing transparent ang lahat ng financial transactions at ilantad ang mga may-ari ng iligal na kayamanan na banta sa umiiral na sistema ng kapitalismo. Dahil dito, ipinakiusap ni Jackal na itaas ang bayad sa $100 million at pagkatapos ng tensyonadong negosasyon, nagkasundo ang magkabilang panig. Pagkatapos, bumalik si Jackal sa kanyang villa sa Spain kung saan naghihintay ang kanyang asawa na si Nua. Tinawagan niya ang client sa Munich tungkol sa bayad, ngunit nalaman niyang kanselado na ang transfer. Sa takot para sa kanyang sarili, nagpasya ang client na alisin si Jackal upang protektahan ang kanyang reputasyon. Dahil determinado siyang ayusin ang sitwasyon, pumunta si Jackal sa bangko upang imbestigahan ang kanseladong bayad. Iniwan niya ang gitna ng birthday celebration ng kanyang anak.
Dinadala siya ng kanyang asawa na si Nua sa airport at mula doon, sumakay siya ng taxi upang kunin ang isang peking passport mula sa safe deposit box. Napansin ni Nua ang taxi at unti-unting nagsimulang magduda na iniisip na baka may tinatagong relasyon ang kanyang asawa. Naglakbay si Jackal patungong Munich kung saan nakipag-ugnayan sa kanya si Zena para ayusin ang isang pagpupulong. Sa kanilang pag-uusap, nalaman niya na ang mga kasamahan ni Zena ay nagdesisyong hindi bayaran ang buong $100 million. Sa halip, nag-alok sila ng advance na $20 million sa kondisyon na patayin ang target bago ilunsad ang River Program. Nagkasundo rin silang gumamit ng mga coded symbols para sa komunikasyon sa hinaharap. Habang nagpapatuloy sa investigasyon, natuklasan ni Jackal ang pangalan ng isang kumpanya na konektado sa kanseladong bayad. Ang kanyang paghahanap ay humantong sa isang shell corporation na ang board ay kinabibilangan ni Elias, anak ng pinatay na politiko. Nagsimulang magduda si Jackal na si Elias ang nag-utos ng hit. Gamit ang video footage, bumuo si Bianca ng profile ng assassin. Isang puting lalaki na wala pang 50 taong gulang, right-handed, dating miyembro ng British military at may pambihirang kasanayan sa pagpapatama. Upang mahanap siya, sinuri ni Bianca ang mga archives ng Military Academy. Sa tulong ng kanyang informant, nagtungo si Bianca sa Belarus kung saan pinaniniwala ang nagtatago ang gunsmith na gumawa ng sniper rifle. Ang operasyon ay isinagawa ng covert, ngunit handa na ang gunsmith at naglagay ng mga booby traps sa lahat ng kanyang hideouts. Nakakuha si Bianca ng babala mula sa kanyang mga superiors tungkol sa posibleng mole sa kanyang team. Isang technician ang nagpakita na may regular calls ang gunsmith sa Jackal sa Munich. Patuloy na gumagamit ng disguises, ipinagpatuloy ni Jackal ang kanyang misyon. Pumasok siya sa isang funeral home para ma-access ang computer ng organizer ng libing ni Manfred Fest. Matapos makilala ang tamang empleyado, inangkin niya ang pagkakakilanlan nito at pinatay ang tao. Samantala, lalong nagduda si Nua. Sinuri niya ang opisina ng kanyang asawa at natuklasan ang isang hidden safe at isang nakatagong silid sa likod ng salamin. Sa loob, nakita niya ang laboratorio para sa paggawa ng disguise kasama ang piles ng cash, forged passports at mga armas. Sa libing ni Manfred Fest, nag-away ang pamilya tungkol sa mana. Nang umalis ang kotse na may sakay na kapatid ni Elias, hinabol ito ng Jackal, sinuong ang driver at ginamit ito bilang hostage. Humingi siya ng sagot mula sa client. Inamin ni Elias na siya ang nag-utos sa pagpatay sa kanyang ama, ngulit galit siya sa pinsalang natamo niya mismo. Matapos ang maikling palitan, pinatay ni Jackal si Elias, inactivate ang bomba sa trunk ng kotse at nagtungo sa metro. Habang umaalis ng Munich, napansin ng Jackal sa surveillance cameras na natuklasan ng kanyang pamilya ang hidden lab. Habang tumatakas, aksidenteng nabangga niya ang isang courier van. Tumawag ang driver sa pulis at nang dumating ang isang officer, napansin niya ang bag ni Jackal na puno ng armas at cash. Mabilis na lumala ang sitwasyon sa isang shootout. Pinatay ni Jackal ang parehong driver at officer at inihain ang eksena bilang gulo sa pagitan nila. Tumawag siya kay Nua at hiniling na magkita sila sa Paris upang ayusin ang lahat. Matapos alisin ang lahat ng ebidensya sa kotse, nakipagkita siya sa kanyang asawa sa isang hotel at inamin na siya ay niloloko siya. Sinabi niyang kasali siya sa industrial espionage para sa mga bilyonaryo at ang mga armas ay para lamang sa kaligtasan. Tiniyak niya kay Nua na ang huling job na ito ang magpapatatag sa kanilang kinabukasan at hiniling na maghintay siya ng 2 linggo lamang. Pagkatapos nito, magkasama tayo, pangako niya, at magkakaroon tayo ng magandang buhay. Dahil dito, muling naniwala si Nua sa isang kasinungalingan. Samantala, ipinagpapatuloy ni Bianca ang kanyang walang humhap na paghanap para sa elusive sniper. Isang shooting instructor ang nagkwento sa kanya tungkol sa isang dating sundalo na si Denan na may kakayahang tamaan ang target mula sa halos 4 na kilometro ang layo. Ngulit sinasabi ng instructor na pumanaw na si Denan 10 taon na ang nakalilipas. Upang makasigurado, hiniling ni Bianca sa kanyang assistant na beripikahin ang impormasyon. Pagkatapos, iminunggahan ni Bianca sa kanyang superior na si Isabel na isali ang kanyang matagal ng kaibigan na si Vince, isang taong pinagkakatiwalaan niya. Sa isang pag-inom ng beer,
Ibinahagi ni Bianca kay Vince na may lead siya sa susunod na target ni Jackal, ngunit nag-atubili siyang ibahagi ito dahil natatakot sa posibleng data leak sa kanilang team. Dumating si Jackal sa Talon kung saan nakatakda si Uli Charles na i-present ang kanyang River program. Upang mag-recon, dumalo ang assassin sa isang concert sa venue, sinusubukan ng entry controls at pinag-aaralan ng seguridad mula sa loob. Habang nagsisiyasat, umaakyat si Jackal sa technical rooms, binasag isang lock at umakyat sa retractable ceiling panels. Mula rito, nakakuha siya ng perpektong tanawin sa stage, isang ideal na posisyon para sa sniping. Biglang inactivate ng mga technicians ang panels, halos mahulog si Jackal. Halos hindi niya mahawakan ng knocking dying cable at sa proseso ay nahulog ang kanyang telepono. Sa huli, nakabalik si Jackal sa hall at humingi ng tulong sa security guard na si Rasmus para hanapin ang device. Sa isang bakanting silid, nakuha niya ang telepono, bagamat may bitak, gumagana pa rin at nakipagkwentuhan sa guard. Bago umalis, sinave si Jackal ang number ni Rasmus. Sa hotel, nakatagpo muli ni Jackal si Zena na sa hindi malamang paraan ay nasundan siya. Ipinapaalam niya na ang paghihiganti ni Jackal kay Elias Fest ay hindi nagustuhan ng kanyang mga associate na nagpapaalala na ang mga taong may napakalaking kapangyarihan sa pananalapi ay ayaw sa mga hindi inaasahang komplikasyon. Pinayuhan siya ni Zena na kumonsulta kay Stock, ang gunsmith. Naglakbay si Jackal patungong Budapest kung saan nagtatago ang nasugatang Stock. Magkasama silang nagdisenyo ng isang collapsible sniper rifle gamit ang isang 3D printer na maaaring itago bilang orthopedic boot. Habang gumagawa ang printer ng mga bahagi, tinanong ni Jackal si Stock tungkol sa kanyang pinsala. Inamin ni Stock na siya ay hinahabol ng MI6 agents, ngunit nakatakas siya matapos makatanggap ng babala mula sa isang hindi kilalang tao. Kinabukasan, matapos mabuo ang rifle, sinubukan nila ito sa isang open field. Ginamit ni Jackal ang isang pakwan bilang target upang i-calibrate ang armas at matagumpay itong na-adjust para sa long-range precision. Ngunit nagbabala si Stock na ang rifle ay disposable dahil sa materyales nito at kaya lamang nitong makaputok ng 8 beses. Di nagtagal, nahanap ni Bianca at Vince ang hideout ni Jackal mula sa kanyang kapatid na naaresto. Dumating sila upang dakpin ang gunsmith. Nagbigay ng babala si Jackal kay Stock, ngunit wala nang sapat na oras upang maghanda. Matapos ng isang maikling shootout, nakontrol ng mga ahente si Stock at sinimulan ang interrogation gamit ang bagong buong rifle bilang ebidensya. Upang hindi makasabi si Stock ng anumang impormasyon, pinatay ni Jackal si Stock. Bumanggara ang mga ahente sa sniper, ngunit nagtakip si Jackal sa isang malapit na stable, sumakay sa kabayo at nagtungo sa gubat. Hinabol siya ni Bianca, ngunit sa kalaliman ng gubat, nasugatan ng assassin ang kanyang partner bago tumalon sa ilog upang makatakas. Basang-basa at pagod, natagpuan ni Jackal ang barn ng isang magsasaka at sinubukang matulog sa dayami. Nadiskubre siya ng magsasaka na may shotgun na nagpabagsak sa kanya at tumawag sa kanyang kapatid. Kinabukasan, nagdidebate sila kung ano ang gagawin sa kanilang bihag. Nang malaman nila na may mapanganib na kriminal na hinahanap sa lugar, nagdesisyon ng kapatid na ipasuko si Jackal para sa reward. Napagtagumpayan ni Jackal ang mga magsasaka at kinuhang hostage si Loy, pinilit siyang tulungan siya na makarating sa lungsod. Pagdating sa Budapest, tumawag si Jackal kay Nua, hiniling na dalhin niya ang mga gamit mula sa kanyang nakatagong stash. Inamin niya na maaaring hindi na siya makakauwi. Dumating si Nua sa hotel at nasaksihan ng kanyang asawa na nagbago ng anyo, nagmistilang matandang lalaki na may orthopedic boot gamit ang professional na makeup. Pagkatapos niyang magpaalam sa kanyang asawa sa eroplano, sa tulong ng isang empleyado ng paliparan, sumakay si Jackal sa eroplano patungong Talon. Kasama sa parehong flight sina Bianca at Vince na ipinadala ng kanilang mga superior upang protektahan si Uli Charles na pinaniniwala ang susunod na target ni Jackal. Umupo ang mga ahente malapit sa disguised assassin na nakilala sila at lihim na nakinig sa kanilang pag-uusap. Pagdating sa Talon at pag-check-in sa hotel, tinanggal ni Jackal ang kanyang makeup. Nang kumatok ang pulis sa kanyang pintuan para i-report ang isang theft sa itaas na floor, hindi siya napansin. Kinontak niya pagkatapos ang concert hall security guard na si Rasmus. Iniimbitahan itong lumabas para sa isang inumin, pansamantalang iniiwan ang kanyang kompromisadong hideout. Pagkatapos ng gabi sa bar, sinamahan ni Jackal si Rasmus pauwi sa bahay nito.
Kinabukasan, bumisita siya sa isang library upang kunin ang blueprints ng concert hall. Dito, nakipagkita siya kay Zina at hiningi na asikasuhin ang mga MI6 agents upang hindi makialam. Sa hawak na kopya ng plano, bumalik si Jackal sa apartment ni Rasmus, nagpapanggap bilang isang architect. Namangha si Rasmus sa laki ng proyekto at inalok siyang isama sa tour ng concert hall habang bukas pa ito. Habang nakikipag-usap si Rasmus sa kanyang mga kasamahan, ginamit ni Jackal ang access card upang makapasok sa roof, ininspeksyon ang mga vents at technical openings at hinanap ang ideal ambush point. Pagkatapos, sinabi niya kay Rasmus na aalis na siya at kinuha ang kanyang mga gamit mula sa apartment. Sa gabing iyon, bumalik si Jackal sa concert hall, nakadisguise bilang guest na may orthopedic boot. Pagkatapos bilhin ang lahat ng kailangan niya, umakyat siya sa mga corridors patungong roof, bumaba sa ventilation system at inihanda ang kanyang ambush. Dumating na ang araw ng presentation. Puno ang hall ng mga guests at VIPs at si Uli Charles ang huling dumating. Nang pumasok ang host sa stage para ipakilala ang modern-day genius, nag-move si Jackal sa kanyang posisyon. Binuo niya ang rifle na nakatago sa orthopedic boot at dahan-dahang gumapang pasulong. Sa daan, tahimik niyang pinatay ang isang security guard at isang technician gamit ang makeshift knife na gawa sa sharpened plastic card. Nakatago sa likod ng spotlights, naghihintay si Jackal sa paglabas ni Charles. Ngulit dahil sa biglaang galaw, muntik nang makaiwas ang target sa bala at ang putok ay miss. Agad na nagduda si Bianca na maaaring may dalawang shooters. Inutusan ng mga ahente na harangan ang lahat ng exit, ngulit nabigo ang organizers na kontrolin ang nagpapanik na crowd. Sa gitna ng kaguluhan, nakalusot si Jackal kasama ang tumatakas na mga tao. Nakilala siya ni Rasmus, ngunit mabilis na inalis ni Assassin ang saksi. Nang matuklasan ng mga ahente ang ambush position ni Jackal, ipinakita ang kanyang larawan sa telebisyon upang mapahirapan ang kanyang pagtakas. Nang makita ang broadcast, tumawag si Nua sa kanyang asawa. Nangako si Jackal na babalik siya agad at hiniling na huwag ipaalam sa kahit sino ang kanyang pagtakapareho sa composite sketch. Walang ibang lead, humiling si Bianca na ma-access ang file ng legendary sniper na si Dean. Ngunit classified ang file. Pinilit ni Chief Isabel gamitin ang kanyang koneksyon sa Minister of Foreign Affairs upang makakuha ng pahintulot sa Minister of Defense. Sa wakas, nabigyang ng access ang mga ahente, ngunit ilalim ng strict non-disclosure agreement. Sa simula, walang kahanga-hangang impormasyon ang lumitaw sa file. Nasa Special Forces si Dinan at opisyal na idiniklara ng patay kasama ang kanyang squad sa isang misyon. Ngunit isang flashback ang nagbunyag ng katotohanan. Si Dinan ay isang elite army sniper na inetasang patayin ng leader ng isang Taliban faction. Pagkatapos ng misyon, binigyan ng leave ang kanyang unit sa Cyprus kung saan inaalok sila na maging mercenaries. Tinanggap nila ito at matagumpay na natapos ang kanilang unang kontrata. Ngunit nakagambala ang patuloy na obligasyon sa army sa kanilang plano. Sa isa pang misyon, gumawa si Dinan ng malupit na desisyon. Pinatay niya ang buong squad. Ipinakita na parang aksidente ang kanilang pagkamatay. Siya at ang partner niyang si Harry ay naglaho upang magsimula ng bagong buhay. Matapos matutunan ito mula sa dating commander ni Dinan, napag-alaman ni Bianca na buhay pa rin si Harry. Ngunit bigla ang inutusan ni Isabel na isara ang investigasyon dahil ayaw niyang masayang ang resources at personnel sa paghabol sa isang umano'y ghost. Samantala, nagpapanggap si Jackal bilang hired killer at malamig na sinasabi, "I kill for money." Yan ba ang gusto mong marinig? Nangako siya sa kanyang asawa na titigil na siya pagkatapos ng huling job na ito at inipon ng kanyang mga gamit. Nagkagulo ang sitwasyon nang dumating ang kapatid ng asawa. Ini-invest ng kapatid ang pera ng asawa niya sa negosyo ng isang ruthless Cuban gangster at nakapag-ayos na ng meeting. Nang makita ng kanyang asawa na ang kanyang assassin na mister ay mas konti ang panganib kumpara sa pabayaan niyang kapatid na humiram pa sa family budget, kinonfront niya si Jackal. Nangako ang assassin na aayusin niya ang problema.
Nag-ayos si Jackal ng meeting sa kapatid ng asawa at nagrenta ng bangka mula sa kakilala. Habang naghihintay sa seaside hotel, nangyari ang isang hindi inaasahan. Bigla ang bumagsak sa kanyang plato ang Cuban gangster, putok sa ulo, tama sa target. Ilang kilometro ang layo, si Jackal ay kalmado at tumpak na nagtapos ng misyon mula sa kanyang bangka sa mga alon. Agad na kumalat sa balita ang assassination na agad nakatawag pansin kay Bianca. Bumalik sa Croatia, nagrenta si Jackal ng isa pang boat captain at nagtungo sa kanyang susunod na lokasyon. Upang maiwasan ang anumang tanong, pinatay niya ang captain at inihanda ang kanyang kagamitan. Samantala, si Uli Charles, ang IT specialist, ay patuloy sa kanyang routine na boat trip, hindi alam na siya na ang target ngayon. Bigla ang nagulo ng mga alon mula sa isang dumaraan na bangka ang stabilisasyon ng rifle, kaya kinailangang huminto si Jackal. Na-detect ng security ang kahina-hinalang bangka gamit ang drone at nagpadala ng jet ski para suriin ito. Gumamit si Jackal ng isang mahalagang bala upang alisin ang jet ski, pagkatapos ay inactivate ang electronic warfare equipment para patayin ang drone na lalong nakapukaw ng pansin. Humagilap si Charles patungong Pampang. Maingat na kinalkula ni Jackal kung saan lalabas ang target at muli siyang nagpaputok. Tumama ang bala sa eksaktong sandali na lumabas si Charles mula sa tubig. Matapos maisakatuparan ng hit, tumakas si Jackal patungong lupa. Hinabol siya ng pulis sa makitid na mga alleyway, ngunit mahusay niyang naiiwasan ng mga ito hanggang sa kumaliwa siya upang iwasan ang bata. Nabundol ang kotse at natumba sa kalsada. Tinulungan siya ng isang truck driver, ngunit pinilit niya ang lalaki gamit ang baril, ninakaw ang sasakyan at kagamitan nito at nagmaneho palayo. Pagdating sa isang liblib na lugar, sinunog niya ang truck. Di naglaon, nakasalubong niya ang isang matandang couple sa campsite. Nagpanggap na nasugatan, humingi siya ng saklo para dalhin siya sa ospital. Sa daan, binago ni Jackal ang ruta, pinipilitan ng ag-asawa na magmaneho patungong border. Sa takot na baka alertuhan nila ang mga otoridad, napilitan siyang patayin ng mag-asawa. Isang bagay na hindi niya orihinal na plano. Gulat at nabigo, tumawag si Jackal kay Nua at sinabing tapos na ang lahat bago ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Di naglaon, naghalo siya ng gasolina sa microwave kasama ang isang deodorant can na naging isang improvised bomb. Sumabog ang sasakyan sa kagubatan. Habang si Jackal, may bitbit na suitcase, ay naglalakad palayo, patungong London. Humiling si Bianca kay Isabel nang pahintulot na pumunta sa Spain. Pinaghihinalaang na naroroon ng Jackal. Ang pagpatay sa Cuban gangster ay kahawig ng pagpatay kay Uli Charles, ngunit ang saklaw at kalakasan ng insidente ay nagpapakita ng personal na bendeta kaysa simpleng kontrata. Tumanggi si Isabel at initusan na isara ang investigasyon. Nang tumanggi si Bianca na sumunod, siya ay tinanggal sa trabaho. Di naglaon, binisita si Isabel ng Minister of Foreign Affairs na malapit sa makapangyarihang American magnates, ang totoong employer ni Jackal. Gusto nilang tapusin lahat ng loose ends. Unang utos, hanapin at patayin ni Bianca ang assassin. Pagkatapos nito, siya mismo ay papatahimikin. Walang ibang opsyon, lihim na hiniling ni Isabel kay Bianca na bumalik at tapusin ang trabaho. Off the books. Kasama ang kanyang tapat na kaalyado na si Vince, nagtungo si Bianca sa Spain, determinado na wakasan ang pangangaso isang beses at sa lahat. Dumating sa Spain, natagpuan ng mga MI6 agents ang bahay ni Jackal at nagsimulang mag-surveillance, naghihintay sa kanyang pagbalik. Sa gabi, napansin nila ang asawa ng killer na tumakas kasama ang bata sa isang taxi. Di naglaon, lumitaw mismo si Jackal. Hindi niya makita ang kanyang asawa sa bahay at agad niyang napagtanto na tumakas na si Nua. Ngunit ang kanyang iniisip ay naputol ng tawag mula kay Zena. Binalaan siya ni Zena na ipinadala rin ng kanyang mga employer ang mga hitmen laban sa kanyang asawa na layuning alisin lahat ng posibleng saksi. Agad na naghanda si Jackal para sa depensa. Hindi niya alam na naka-infiltrate na ang MI6 agent sa kanyang bahay. Ngunit pansamantala silang na-distract ng di inaasahang pagdating ng isang lasing na bayaw na dumating upang makipag-usap sa kanyang kapatid na babae.
Ang di inaasahang bisita ay humugot ng baril na nagpasimula ng isang marahas na shootout. Narinig ang putok ng baril, pinatay ni Jackal ang ilaw sa bahay. Bilang tugon, inactivate ni Bianca ang fire alarm, umaasang mapipilitang lumabas si Jackal sa kanyang taguan. Lumitaw ang killer mula sa mga anino at binuksan ang apoy mula sa itaas na pumatay kay Vince. Bumawi si Bianca sa pamamagitan ng putok, ngunit pinatay ni Jackal ang alarma at inihanda ang kanyang sarili para sa isang tense standoff. Inalok siya ni Bianca ng deal kapalit ng impormasyon tungkol sa kanyang mga employer, tutulungan siyang muling makasama ang kanyang pamilya. Tumanggi si Jackal at iginiit na siya mismo ang bahala. Gamit ang mga anino bilang taktik, palihim siyang kumilos at pinatay si Bianca ng isang tumpak na shot. Nagmadali siya papunta sa airport, sinusubukang tawagan si Nua, ngulit itinapon na nito ang kanyang telepono kaya hindi niya siya maabot. Bago siya makagawa ng iba pang hakbang, isang kotse ang sumalpok sa kanyang sasakyan mula sa gilid, pinipilit siyang kumilos agad. Samantala sa London, nakikipag-usap si Isabel kay Uyti tungkol sa kanyang promotion. Nag-aalala ito sa kamatayan ng dalawang ahente, ngunit pinaalala ni Isabel na si Bianca ang lumabag sa orders na naging sanhi ng trahedya. Paglabas niya sa opisina, nabasa ni Uyti ang isang mensahe mula kay Bianca na nagbunyag na ipinadala siya ni Isabel upang patayin si Jackal. Bumuntong hininga si Uyti at binura ang mensahe, alamang malalaking kahihinatnan nito. Sa isang lungsod sa Europe, bumaba si Jackal sa tram, nakasuot na stylish na suit at may gasgas sa mukha. Kalma niyang nilalampasan ng pulis at umupo sa isang bangko sa plaza kung saan naghihintay si Zina. Mayroon silang common enemy, isang tao na hindi lamang nabigo magbayad na ipinangakong $100 million, kundi nais silang parehong patayin ngayon. Ngulit bago harapin ang bagong banta, kailangan munang ayusin ni Jackal ang kanyang pamilya. Dito nagtatapos ang kwento sa isang cliffhanger na nagmamarka ng pagtatapos ng first season. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ng notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!